Breaking news kababayan, matapos madetect ang illegal na strukturang itinayo ng China, AFP Philippine Navy puwersahang tinanggal yan. Winasak na rin ang floating barrier na nakaharang sa bunganga ng lagoon. Pati ang boya na inilagay ng China hinatak na rin papalabas ng Baho de Masinloc. Pag may boya kasi nangangahulugan na pagmamay-ari yan ng China. Kinumpirma nga ang balitang pagkasira niya ng mismong militar. Siguro kasama nga ang US Navy sa pagwasak ng Chinese structure. Alam nyo na kung pigilan man ng China ang pagkasira nito, may resback agad ang Philippine Navy. Dumadami naman ang presensya ng barko ng China sa Ayungin Shoal. Natanong din ng AFP, baka hatakin niya ng China habang abala o busy ang US Navy sa Baho de Masinloc. Pagpalag ng Philippine Navy, hindi sila papayag na mangyari yan. Gulo daw yan. Baho de Masinloc have been declared as red lines. There will be no building or reclamation on Baho de Masinloc. There will be no removing of LS-57 from Ayungin Shoal. These have been declared by the previous administration that these are red lines for the Philippines. Noong 1997 nga, sinubukan rin ng China ang magtayo ng structure sa Baho de Masinloc. Mga pinagpatong-patong na hollow blocks. Pinasabog daw yan ng Philippine Navy noon. Ngayon, inulit ng China magtatayo dyan. Muli daw yan hindi papahintulutan ng AFP. 1997, there was an attempt to erect a steel structure by the Chinese Communist Party, which was blown up by our Philippine Navy forces. Prior to that, there were also reports of building blocks that were reported in Baho de Masinloc. These were blocks that were installed previous to all the escalation in Baho de Masinloc during the time of the presence of the US bases, when Baho de Masinloc was still used as a bombing range by the US Air Force, the US Navy, and I believe by the Philippine Air Force. Nangako naman ng National Maritime Council sa mga Pilipino fishermen pro-protektahan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Dekada-dekada na ngang palaisdaan yan ng mga Pilipino at hindi hahayaan ng AFP mawala ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Hindi natin pinrotesta ito ay magiging basehan ng China para pigilan lalo ang ating mga mangingisda para pumunta doon sa ating traditional fishing ground. At ito rin ay potential na gawin nilang patrol area o maybe i-militarize nila ito. At saka kapag ginawa nila ito, yung mga mangingisda doon ay dapat magpaalam na hindi naman dapat natin payagan yon, no? Saka isa pang mga implikasyon, actually legal at saka sovereignty implication, ito yung paggagawa nila na invalid yung ating claim sa BDM, no? Saka ina-undermine nila yung 26th Arbitral Award, affirming yung tayo lang ang coastal state na mayroong karapatan doon sa kinasasakupan ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. At kung hindi natin, sabi ko nga kanina, kung hindi natin ito tututulan, ay parang sinasabi natin na tinatanggap natin yung kanilang deklarasyon na yon. Again, isa pang implication pagdating sa environmental o narrative warfare, sinasabi nila dito na China raw ang meron environmental steward. Sila yung mga ngalaga ng lugar na yon. Wala nang problema doon sa pangangalaga, pero wala silang karapatan para sila ang magmangalaga dahil Pilipinas lang ang pwedeng mangalaga dito, no? At sineshape nila yung international perception pag hindi natin ito tututulan. Pagdating naman doon sa wala ngang nagawa ang China sa pagtanggal nito. Bantay sarado kasi ng US Navy ang operasyon. Kayo, pabor ba kayo sa pagsira nila? I-komento sa baba ang inyong saloobin.